share ko lang sa inyo how we spent our day 1 in Boracay. So, this is January 18 of this year. So, pagdating namin na sa port, yun yung sasakay ka na ng bangka going to Boracay. Napagdesisyon na namin ng husband ko na hindi mo na kami diretso agad doon. Kakain muna kami. So, dito kami sa Andox. Kasi tapat lang siya, guys, eh. So, dito na kami kumain. So, for me, ang in-order ko is ang dough kebab. And then, sa husband ko naman is sisig. O, diba? Tanghaling tapat. Parang gusto niya na ganun ng pulutan. Buti nga, hindi siya umorder ng beer dito or wala rin talaga that time. Tapos, si Ondeng, kasi akala ko magugustuhan yung in-order ko na dough kebab. So, hindi ko na siya in-order na ng food nung una. Tapos, may ginangata naman siyang munchkins dyan eh. Binili ko yan, nasa airport pa lang kami. So, ito pala yung story, guys, ng Boracay namin. Medyo hindi maganda yung start ng morning namin kasi yung anak ko, tinoyo. Pero kasalanan naman niya kasi so sobrang excited niya and sobrang ano kasi, parang kikita sila ng pinsan niya si Cloud. Grabe, parang gusto lang nila maglaro all day. So, ayun na nga. So, nag-work ako until 2 a.m. Kasalanan kaya kasi hindi ko na plano ng maayos yung VL ko. So, imbis na wala ako dapat pasok the day before, nagkaroon patuloy ako ng pasok. So, pumasok ako hanggang 2 a.m. Tapos, after ko mag-out, nag-taxi na lang kami going to airport. Kaso kasi mga pasto na so pag yung anak ko kakalaro, habulan ng pinsan niya. So, inatok na siya sa taxi pa lang. Eh, may mga times na kailangan namin siyang gisingin kasi bababa ng taxi, maglalakad. Kasi ang dami na rin kasi namin dala eh. Actually, ito yung moment na naisip ko na parang, siguro it's time na tuwing aalis kami, magdala kami ng stroller. So, isa yun sa mga naisip ko na nagawin after this trip namin. And then second is advice ng husband ko is huwag na kami kumuha ng mga morning flight. Kasi yun nga, ito yung nangyari. Pero ako kasi, kaya ako naman kasi pinipili yung morning flight. Kasi gusto ko, parang maaga pa lang nandun na kami sa destination namin eh. Parang ganun. Para mas matagal yung oras namin doon. Pero after this trip, parang naisip ko ngayon, so baka tama nga rin naman yung husband ko. And then, diba, ang dami nilang sinasabi na ang mahal daw ng bilihin sa Boracay. So, since may Andox naman doon, ito yung sasagip sa inyo. So, itong Boracay trip namin, ano lang kami, parang 3 days and 2 nights. So, twice kami kumain sa Andox. First, nung tanghalian, and then nung last day namin, dyan na kami nag-dinner kasi wala kaming choice. Something happened again. Ikukwento ko na lang sa dito namin sa Boracay. So, ito na kami, nasa e-bike, going to our hotel, which is Estacio 1, sa Station 1. Pagdating namin dun, guys, grabe, may pasabog agad. Meron silang pa-welcome drinks. And ang kinaganda pa nun is favorite ko pa, which is cucumber lemonade. So, after namin makapagpahinga, and prepare lang nila yung room namin, hinatid na nila kami dun. By the way, they also allowed us na mag-check-in earlier than 2 p.m. So, another +1 na naman sa hotel na to. So, ang ganda ng room. Hindi siya luma. For me kahit parang nasa annex siya. Kasi from the outside, kasi parang luma ng dating. Pero malinis siya, kompleto. Ang alam ko may ginawa na akong room tour eh. I-check na lang dun sa sa playlist ko ng Boracay. So, sa ako na ipapakita yung view outside kasi siya, abandoned building eh. Parang nagsara daw yun because of the pandemic. And then, pagtawid niyo ng annex building, guys, meron dong small na eskanita. Huwag kayong matakot pumasok dun, guys, kasi paglabas naman paradise. Even sa gabi, huwag kayong matakot pumasok. So, dito kami dumadaan para hindi na kami dadaan pa sa main building nila para lang makapunta sa beach. Tapos, ang ginawa namin, syempre, lakad-lakad muna kami. Tinignan namin kung totoo ba yung chismas na super ganda nga daw sa Boracay. Which is true naman pala, guys. Grabe, super pino ng buhangin. Alam mo yun, parang mas pino pa siya sa milk powder, parang ganun, guys. Tapos, ito yung itsura ng Willis Rock. As you can see, mayroon na siyang konting lumot. Medyo nalungkot nga ako kasi before pa kami dumating, alam ko na may lumot na. Sabi nga nila na paaga daw yung dating eh. Pero, hindi naman siya nakasira sa Boracay trip namin. Tsaka, hindi naman kasi siya malansa. Hindi ako nangati after ko mag-Boracay. Kasi usually, guys, pag naliligo kami sa dagat, pag uwi, grabe yung kati ko. May ginawa na akong video, guys. Nagkakaroon ako ng parang mga pantal-pantal na super kati na nag-stay ng ilang araw. Pero in fairness, dito sa Boracay, guys, kita nyo naman ang lumot. Pero hindi ako kanete pag-uwi. So, ako, sa halip ng maligo, ang inuna ko ito. Kasi ito talaga yung isa sa mga pinunta ko pa sa Bora. Sabi ko, once na nasa Boracay na ako, hindi ko palalagpasin tong chance na to. So, yung magpa-braid. So, pareho kami ng anak ko. Worth it naman yung gastos, guys. Kita nyo naman, ang ganda ng pagkakagawa. Tsaka, ang bilis lang pala niya, no? Akala ko inaabot ng oras. So, ito naman first shake of the day namin. Malapit kasi yung pinakamalapit yung anak ko and me. Mahilig kami sa mga ganang shake, milkshake, ice cream. Basta matamis, gusto namin yan. And then, tas nag-decide kami na strolling sa hapon. Tapos naisipan namin dito kami magmerienda. Ito naman yung second shake for the day namin from Icebergs. Ang in-order namin ng husband ko, naghati na lang kami. Kasi ang buti na lang asawa ko, hindi siya mahilig sa matamis. So hati na lang kami doon siya chocolate na shake na in-order ko. Tapos ito, ang cute niya sa loob, guys. Ayun yung itsura na sa loob ng Icebergs. So,
Pagdating ng order namin guys, ayun yung sa anak ko. Nakalimutan ko yung tawag dyan. Pero as you can see, parang chocolate flavor. So, ang pinagkaiba lang, mas marami atang laman na ice cream yung sa anak ko. And then may cherry on top pa siya. Tapos, pag after neto, naglakad-lakad lang ulit kami kasi gusto namin makita na ba itsura ng Boracay sa gabi. So, after neto, hindi muna kami bumalik sa hotel namin. Naisip namin, lakad-lakad pa tayo ulit. Hanggang sa maisipan na namin magutom for dinner time naman. Tapos, habang naglalakad kami, maraming sasalubong sa'yo doon na mag-aalok. Hindi naman sila, para sa akin hindi naman sila super kulit gaya ng sinasabi ng iba. Just learn how to say no na lang ganun. Kung ayaw no, di wag. Kasi, eto, hindi ako nakatanggi kasi yung anak ko alam mo naman yan. Pag may nakita na something new, gusto niya yan, buti na. Kaya, every time talaga naalis kami guys, gusto ko talaga prepared ako kasi itong anak ko mahiling magpabili. So, huwag niyo rin palagpasin magpa-picture dyan. Para 50 lang naman ata yan. Tsaka make sure din na marami din kayong dalang barya para if ever, hindi mahirapan sa inyo magsukli yung mga pinagbibilhan nyo doon. So, ito na kami, nasa e-trike na naman kami. This time, going naman kami sa kakainan namin for our dinner, which is the Los Indios Bravos. Nauna ko pa hatugo ng video kasi yung mismong day 1 namin ng Boracay. And isa to sa mga restaurant na mai-recommend ko once na nag-Boracay guys. Sobrang sarap ng food, grabe. Namimiss ko na naman yung baked mac nila saka yung pizza nila. Tapos after namin kumain dito, hindi muna kami umuwi agad. So sabi namin, lakad ulit kami, pampababa na kinain. Pero ang totoo, ang alam ko yung husband, gusto lang niya mag-inom sa Boracay. So ayun, habang naglalakad kami after this, naisipan namin mag-inuman. Pero hindi kasi talaga uminom guys eh. So sayang lang in-order ko. Parang umorder lang ako para may mapicturean para masabi na umorder ako. By the way, nag-inuman pala kami ng husband ko sa Parao. Tapos ito yung itsura ng beach guys sa Boracay. High tide that time. Nung second night namin, hindi siya ganyan. So, nung first night namin, doon sa tapat ng Parao, ganyan kalapit yung dagat. So, ito yung in-order ko guys. I think chocolate Bailey ata yan, parang ganun. Tapos ito yung husband ko. Alam mo na, syempre, malakas uminom yan. Ang in-order na ata that time is a weng-weng, parang gano'n. So, ito yung day 1 namin sa Boracay, guys. Sobrang chill lang. Kinabukasan kami nabugbog kasi may island hopping na yon.